Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, so, iba-iba ang version ni Madam Ping and Tito Soto. Si Madam Ping, Lacson. Ito, isinir ni Kipi Chu ang post ni Senator Amy Marcos. Tungkol ito sa CHACHA o Charter Change, yung term extension na plano ng Marcos Jr. Administration. Ito, Senator Amy Marcos, nagkaroon ng meeting sa Soler at pinag-usapan ang CONAS or Constitutional Assembly. Ang bilis mag-deny ni Ping. Sagutin mo, straight dapat. Kasama ka ba sa meeting? Yes or no? Galit. Nagalit na si Manang Amy. Kasi binulgar niya. Pinag-usapan ng Constitutional Assembly. I-extend ang term ni President Marcos. Up to 2023, extend ang term ng mga kongresista. Kaya matapang silang bumoto ng yes sa impeachment ni BP Sara dahil wala daw mangyaring national election sa 2028. Ito, si Lacson. Ting Lacson. Sabi niya, outright lie. Hindi totoo yan. Sabi na, napakalimit kami mag-caucus sa minoryan. Never yan. Constitutional Assembly na pag-usapan. Sinabi niya May 22. Sabi naman ni Soto, sabi ni Soto, the idea of charter change was brought out by the speaker, Philippine Star Opinion Column. Si Soto, nandoon sa meeting sa Soler. At least sinamin niya. Pinag-usapan yung Constitutional Assembly. At least honest si Soto. Si Lacson, ang bilis mag-deny. Hindi totoo. Sinong nagmukhang Tanji? Sinong nagmukhang kawawa? Wala siya sa meeting eh. Kaya nagmukhang 8-8. Ay, kawawa. Kawawang nilalang. Tingnan natin ang nag-react. 1,300 ang nag-react. 1,000 tinatawanan si Lacson. 14 ang galit. 225 ang nag-like. And then, nakakatawa ito. Exciting talaga ang development sa Senado. Ano ito? Baka nag-glib, sabi ni Ibet. Baka nag-glib na din si Madam sa group chat. Nag-glib at nag-delete na nga daw siya. Hindi niya alam. Annalyn Villona, wala silang group chat. Magkakaiba ang sagot. Jonathan Solis, 2 Kingkoy at Tota, Ping Lacson at Vicente Soto. Kenji Hashiyara, Tio Paping and Tota Soto. Jocelyn Padirog, loading pa ang group chat. Baka may period. Erinyo Ranoa, siguro, magkano ba sa akin? Janvic Ordanesa, maybe Soto kept his meeting with Boji and the rest about Conas and Noel. That's why that's why Lacson was not informed. At least, ito maganda. Inamin ni SP Soto, dating SP Soto, na nag-meeting sila. Alam na natin, papaano na lang kung hindi nag-kudita noong May 11? Ano kayang mangyari sa atin? Wala na. Pero mo yan, walang eleksyon, walang presidential election sa 2028. Papayag ba kayo niyan, mga kapwa ko DDS? No way! Anong kasabihan? If God is with us, who can be against us? Pasalamat po tayo sa Diyos. Ito,
tong mga nangyayari ano mula nung May 11, yung milagroso na pag pagtakbo ni Senator Bato at hindi siya naaresto ng 10 NBI, nakarating siya sa Senate Session Hall at nakaboto sa kudita. Milagroso na pagtakas niya ulit at ngayon nagtatago niya kahit nandyan na yung ICC warrant of arrest. Wah! Catch me if you can, sabi ni Bato. Tignan natin. Dahil nandyan na yung Brave 13, yan po ang nakikita ko, indikasyon na nakikialam na ang Panginoon sa nangyayari sa Pilipinas kasi wala na, palubog na tayo bilang bansa. Kung wala pa ang Diyos na gumagalaw, baka ang Marcos administration na ito maghahari na lang hanggang kung ilang taon. Baka malampasan pa nila ang 20 years na pamamahala ni Marcos Sr. noon. Grabe, no? Like father, like son talaga. Woo! Ang nakakatindig balahibo itong mga pangyayari. Tama si BP Sara nung sabi niya, God save the Philippines and God is moving now to save this beloved country. Kaya ituloy po natin mga kapwa ko DDS ang pagdarasal sa Panginoon na siya na ang bahala. If God is with us, who can be against us? Yes! Walang makakapigil sa gusto ng Panginoon. God has ordained that BP Sara will become president in 2020. Kaya nangyari lahat ito. Tama na! Sobra na! Yung corruption na yan, balitang-balita sa buong mundo. At ang number one na napapahiya ang Panginoong Hesus kasi tayo po tinatawag na the only Christian country in Asia. So ang napapahiya ang Panginoon sa corruption na nangyayari sa bansa. And God is moving now to cleanse this country of corruption. At pag upo ni BP Sara, yan na, makakaasa tayo ng real change, real reform, real na upliftment ng mga nasa laylayan. Mabuhay po ang Panginoong Hesus sa bansang ito. Purihin ang iyang pangalan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon na anak ko diri sa gipatindog sa balay sa natabangan ng Ngero. Sumuna ni ang gipatindog nga balay nga iyang pag-atupan sa gitabang nga Ngero. So muna ni ang Ngero nga among gihatag nga iyang giatop karon. Subok ha. Ug karon humana gyud sa pag-atop ang ginatabang nga Ngero. So nakaatop na gyud sila sa ilang gipatindog nga balay. Salamat sa Ginoo nga nakabalay na gyud mi og salamat sa nagtabang aning sin nga isa ka bulan nga pagtukod aning among balay aya pag gyud na atupi kay
Mm. na ay nagtabang sa amoa. Salamat kaayo sa naghatag aning sin Mm. ug nakabalay na gyud me. Mm. Salamat pud sa Ginoo. Among anak ug kapinsay sa katuig. Nakikipon lang mo sa imong anak anti kapinsin sa katuig. Kapinsay sa katuig ang nag-ipon namo sa among anak. Salamat kayo ante. Salamat.